Welcome to Kulay TV. Isa si Kim sa mga babaeng nangangarap ng maganda at masayang buhay. Simple lamang ang dalaga at ubod ng ganda. Galing siya sa masayang pamilya at nag-iisang anak lamang siya. Ngunit, nang mamatay ang kanyang ina dahil sa malubhang sakit, ay tila ba nawala na rin sa kanila ang lahat. Napabayaan siya ng ama at tuluyang nagpalamon sa lungkot. Kung sino-sino na ding babae ang dinadala nito sa kanilang bahay at lahat ng yun ay nasaksihan ni Kim. Hanggang sa magdala muli ng babae ang ama sa bahay nila at iyon na nga ang babaeng nagtagal. Tuluyan na itong tumira sa kanila kasama ang anak din nitong isa. Maayos naman ang naging pakikitungo ng mga ito kay Kim. Pero nang umalis ang ama para sa isang business trip, ay doon na nagsimula ang kalbaryo ni Kim. Akala ng dalaga ay 1 linggo, 2 linggo, o 1 buwan lang mawawala ang ama. Pero ngayon, 2 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Lahat sila walang balita at wala din silang ideya kung babalik pa ba ang Ginoo. Kim? Kim! Rinig ng dalagang tawag sa kanya ng madrasta. Dali-dali naman siyang tumayo mula sa pagkakaupo at hinarap ang ginang. Bakit po ma? Aalis kami ngayon ni Eya. Linisin mo ang kwarto naming 2 ah. Huwag mo na din kaming hintayin mamaya. Dahil bukas ng umaga pa ang uwi namin. Saan po kayo pupunta, ma? Bored daw kasi ang kapatid mo dito sa bahay. Kaya nag-request ng 1-day night out sa isang kilalang resort. Pwede po ba ako sumama? Nako, gustuhin ko man, Kim. Pero hindi talaga pwede eh. Maalikabok na itong bahay natin. At kailangan na ng linis. Imbis na sumama ka, mabuti pang maglinis ka na lang dito. Isa pa, masyado nang mahal ang babayaran ko kung isasama ka pa namin. Mabuti sana kung nagpaparamdam na ang papa mo. Ayos lang po ma. Mag-iingat po kayo doon ha. Ilak mo ang pinto at bintana dito ha. Tatawag ako sa iyo mamaya para mag-update. Mag-iingat ka rin dito. Isang mapait na ngiti lamang ang pinakawalan ni Kim. Tsaka hinatid na ang 2 sa labasan. Gustong-gusto niya sumama, pero wala naman siyang pera. Ayaw niya na ding maging pabigat dahil laking pasasalamat na niyang hindi pa siya initsipwera ng madrasta. Nagdaan ang mga araw at tanging paglilinis, pagluluto at pagsisilbi sa mag-ina ang naging routine niya. Medyo nasanay na din siya sa ganoong sitwasyon dahil mahigit 2 taon na siyang ganoon. Hanggang isang araw, habang sabay na kumakain ang 3 ng agahan, ay doon na nabanggit ng madrasta ang tungkol sa lakad ng anak nitong si Eya. Anong oras nga pala ang lakad mo anak? Are you sure hindi na kita sasamahan? Wag na ma'am. Eto naman dinaig ko pa ang isang preschooler. I'm fine. Tsaka, kaya ko na to. Sagot naman ni Eya. Saan ka ba pupunta, Eya? Natanong na rin ni Kim. No, B. None of your business. Tsaka, pwede ba? Huwag kang ang tanong ng tanong. Eya, sinusumpong ka na naman ng kameditahan mo? Ay, nako. Pupunta siya sa isang kumpanyang naghahanap daw ng modelo para sa bagong ilalabas silang design. Ayun, may pa-audition. Kaya mag-audition siya ngayon. Talaga? Naku, sigurado akong ikaw ang mapipili, Eya. Sa tangkad mong yan. Tangkad lang? Bakit? Wala ba akong ganda? Maganda ka rin naman kaya alam kong mapipili ka. Siya nga pala, Eya. Itong si Kim na lang ang pasamahin mo. What? Ma'am naman, malaki na po ako.
I don't need a lalay. Isa pa, nakakahiya pag siya ang kasama ko. Tignan mo nga mga damit niya, no? E di pahiramin mo ng damit. Mas mapapanatag ako kapag may kasama ka. As much as I love to go with you, parang hindi ko kakayanin ang init at siksikan mamaya. Mom naman, I'm all good. Isa pa, may trabaho pa yung si Kim dito, oh. Hindi ko na muna siya uutusan. Isa pa, paano kapag nagutom ka? Kakahintay sa turno mo. O nauhaw. At least, pag nandoon si Kim, may mauutusan ka. Saglit namang napaisip si Ea at kalaunay, tumango na rin ito. Sobrang saya din ni Kim na mga sandaling iyon dahil sa wakas ay makakabalik na siyang muli sa syudad. Medyo matagal-tagal na din kasi siyang hindi nakakabalik doon at wala na siyang ideya kung may nabago ba o wala. Gustuhin niya mang hindi humiram ng damit kay Ea pero wala siyang magagawa. Dahil ang mga nakatagong magagaling ng damit sa kanyang lumang aparador ay hindi nakasya sa kanya. Bahagyan naman siyang nang hinayang dahil hindi niya pa nasusuot ang mga iyon. Pero wala naman siyang magagawa dahil matagal na rin siyang hindi nakakapasyal. Kim? Ano ba? Ang tagal mo! Baka mahuli na ako sa pila. Wika ni Ea na nagpabalik sa kanyang ulirat. Opo, ito na. Teka lang ah. Nang matapos siya, lumabas na din siya agad. Nakita niya pa ang labis sa panlalaki ng dalawang mata ni Ea nang makita ang wangis nito. Mom? Bakit naman itong pinahiram mo kay Kim? Paborito ko to eh. Naku, pasensya na Ea. Sige, huhubarin ko na lang. Huwag na Kim. Anak, halos lahat naman ng damit mo, paborito mo eh. Isa pa, tuluyan ka na talagang malilit sa audition kapag pinahubad mo pa si Kim. Okay na yan. Umarkila na din ako ng sasakyan para sa inyong dalawa. O siya, gumayak na kayo. Napairap na lamang sa kanyang mata si Ea at padabog na umalis sa bahay. Sumunod naman agad si Kim at medyo nahihirapan pa dahil sa mga bitbit nitong mga gamit na kakailanganin ni Ea. Pagdating ay hindi pa naman ganoon kadami ang pumipila, kaya kumuha agad ng number si Kim para kay Ea. Literal na, para talaga siyang personal alalay ng isang artista na mga oras na yun. Sa kabilang banda naman, pagkatapos maiparada ni Echo ang kanyang kotse sa parking lot, ay dumiretso na siya sa kumpanya ng kanyang kapatid. Pumugad naman sa kanya ang sangkatutak na mga kababaihan na nagtsatsagang pumila para sa ginawang pagpapa-audition ng kanyang kapatid. Napailing pa siya, tsaka nagpatuloy lamang sa paglalakad. Isa-isa niya ring inobserbahan ang mga babaeng naroon at nakuha ng isang dalaga ang kanyang atensyon. Maganda ang dalaga, maputi, simple at sexy. Pansin niya rin na parang bigat na bigat ito sa dalambag na parang sasabog na sa sobrang dami ng laman. Bahagyang napatawa si Echo at dali-dali na rin pumasok sa opisina ng kapatid upang ito'y kausapin. Good morning, Vice Chairman. Bating ng lahat sa kanya pagkapasok niya ng opisina ng kapatid. Oh, Kuya! Why are you here? Ang kala ko ba you're so busy ah? Tanong naman agad ni Sofia, sabay beso. I'm here to help you. Sobrang daming nakapila sa labas. And I'm sure mas maidadami pa yon. Nakita ko sa pinakalas na nakapila, number 1056 siya. Pang ilan na kayo ngayon? Eto na nga kuya eh. Nasa-stress na ako. Pang 205 pa lang kami. Pero for Pete's sake, wala talaga akong makitang new model. You want my help? Really, kuya? Yes, actually, before entering your office, isa-isa kong pinagmasdan ang mga nag-audition. And of course, dahil ayaw ko namang mapagod ang husto ang little sister ko, kaya may nakita na akong model for you. Oh, thank God! Anong number siya, kuya? Lolette, tawagin mo na agad ang number na sasabihin ni kuya, ha? Utos ito sa assistant.
Wala akong nakitang number sa kanya eh. I guess, may sinamahan lang siya. Okay, Lilith, hanapin mo sa labas ang tanging babaeng walang nakalagay na number sa damit, okay? Move. Utos muli nito na dali-dali namang sinunod ng assistant. Ilang sandali pa, naupo naman muna si Echo sa maliit na sofa sa likuran ng kapatid habang hinihintay ang pagpasok ng dalagang pinatawag nila. Maya-maya lang ay pumasok na nga muli si Lilith kasama na ang dalagang si Kim. Eto na po siya, ma'am. Thanks, Lilith. OMG! So you're the girl, huh? Ang ganda mo naman. I mean, we all are, pero I really love your beauty. Bakit wala kang number? Tanong pa nito kay Kim. I'm sorry po, pero hindi po ako kasali. Hindi po ako pumila. Sinamahan ko lang pong kapatid ko. At siya po talaga ang mag-audition. Well, kung sino man yung kapatid mo, I don't care. Tapos na ang paghahanap. I already found you. And thanks to my kuya for choosing the right girl for this. What's your name again? Sorry po talaga, pero wala po kasi akong hilig sa ganito eh. Hindi naman ako naghahanap ng may experience sa girl, so don't worry. Ang hinahanap ko ay isang katulad mo. Sexy ang katawan, maputi at maganda. Nai-imagine ko na tuloy ang ipapasuot kong design for you. Oh my! Kinikilig pa nitong wika. Pero ma'am, wala po kasi talaga akong balak na magmodelo eh. Kung gusto niyo po, ang kapatid ko na lang po. I'm so disappointed in your little sister. Si Echo naman ang nagsalita mula sa likuran. You can't handle a girl. Well, miss, wala na ako nakikitang ibang babaeng magiging fit sa gusto ng kapatid ko, kundi ikaw lang. Magkano bang kailangan mo para pumayag ka lang? Sorry sir. Na-appreciate ko po kayo pero baka magkagulo lang eh. Why? Hindi po kasi talaga ako kasali at sinamahan ko lang ang kapatid ko. Baka mamaya, maging dahilan pa ito ng away namin eh. If that is, ang babo naman mag-isip ng kapatid mo. Ito na lang. Ibibigay ng kapatid ko ang calling card niya. And we will give you 1 week also para magdesisyon at tawagan kami. Kapag umabot na ng 1 week at hindi mo pa rin kami natatawagan, we'll consider it as no at maghahanap kami ng bagong model. Deal? Pero sir, pag-isipan mo mabuti miss. Hindi only ang chances ang isang tao. At kung ako sa'yo, I will grab it. Sige na, umalis ka na. Bago umalis si Kim sa silid, ay ibinigay muna nila ang calling card, tsaka pa siyang tuluyang lumabas. Nag-anunsyo na rin ng assistant nito na si Lilith na magsiuwi na ang lahat. Pagsak ang balikat ni Eya na sumakay na sasakyan kasama si Kim. Bukod pa doon, naiinis din siya sa dalaga dahil hindi naman talaga ito kasali. Pero ito pa ang napili. Kaya naman, pagdating ay doon na nagsisigaw at nagwawala si Eya. Oh my God, Eya! Ano ba? What happened? Gulat na bungad naman ng kanyang ina. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng yan? Kahit kailan talaga, buwisit ka sa buhay ko eh. Nakakainis ka. Teka lang. Oops, huwag mong babasagin yan. At hindi pa yan fully paid. Diyos ko anak, pwede bang huminahon ka? Ano ba kasing nangyari? Kasi ang babaeng yan, masyadong pabida. Kahit doon pa man eh, mga agaw na ng spotlight. At ngayon naman, hindi siya kasali sa nag-audition, pero siya pa ang pinili. Ano? Bakit? Pwede ba yun? Siguro nagpapakyut pagdaan ng kapatid ni Miss Ariela na isang vice chairman. Kaya ayun, napili siya. Eya, wala naman akong ginawa eh. Hindi nga ako umalis sa tabi mo eh. Dahil baka may mautos ka. Kahit ngaling nangaling na ako. Isa pa, hindi ko naman tinanggap ang alok nila. Kahit na. Alam mo, wisit ka talaga eh. Hubanin mo nga yung damit ko ngayon. Ngayon din.
Teka, magpapalit na muna ako. Ay hindi, dito mo nahubarin yan. Ano? Yan naman. Ganon. Ayaw mo Doon na nga nilapitan ni Eya si Kim at persang hinubad ang suot na damit nito. Nagkapunit-punit na rin ito dahil sa lakas ng paghila ng dalaga, bagay na mas lalong nagpapaapoy sa buong sistema ni Eya. What did you do, Kim? Eya, tama na yan. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Kapag ako nagalit, parehas ko kayong ikukulong sa kulungan ng aso para doon magtanda kayo. Hindi na kayo nahiya. Ang lalaki nyo na, tapos ganyan pa din ugaling ninyo. Ikaw ang malas sa buhay ko, Kim. Ma'am, paalisin mo tong babaeng to Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niyan. Kung hindi mo siya papaalisin, ako ang aalis. Pumili ka. Eya, hindi mo pwedeng gawin yun. Paano kapag bumalik si Papa? Are you really out of your mind? Sa tingin mo babalik pa ang Papa mo? 2 taon na ang lumipas, Kim. Hindi na yun babalik. Eya, ano ba? Pagsaway naman ng ina nito. Mom, do something. Ano na? Paalisin mo pa tong babaeng to? O ako ang aalis? Bakit mo naman akong papaalisin? Isa ating lahat. Ako ang mas may karapatan manatili dito dahil bahay to ng Papa ko. Bahay ng Papa mo? Nagpapatawa ka ba? Eya, anak, tumigil ka na. Hindi, Ma'am. Para naman malaman niya ang totoo. Dahil parang nananaginip na siya ng gising Hoy, babae. Para malaman mo, itong bahay nito, isinanla na ng Papa mo sa bangko. Dahil sa malaking utang niya. Ang dahilan ng pag-alis niya? Hindi naman talaga business trip Nakulong siya. At nasa kulungan pa rin siya ngayon. Dinadalaw na lang siya ni Mami doon paminsan-minsan. At itong bahay, ang Mami ko ang gumawa ng paraan para mabawi ito. At ang Papa mo mismo ang pumayag na ilipat sa pangalan ni Ma'am ang titulo nito. Ngayon, alam mo na? Halos mawalan ng lakas at laway si Kim na mga oras na yun dahil sa mga nalaman. Sa ilang taong lumipas ay wala pa siyang kaalam-alam sa lahat ng pangyayari. Ni wala siyang ideya na ganoon pala ang nangyari, kaya wala siyang nagawa kundi ang mapaupo sa sahig at mapahagulhol. Aalis na muna ako, Ma'am, at magpapalamig. Dapat pagbalik ko, wala na yung babaeng yan dito Wika pa ni Eya, tsaka umalis. Hinayaan naman muna ng madrasta si Kim na ilabas muna ang kanyang emosyon bago ito nagsalita. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi ang totoo. Yun na rin kasi ang hiling ng Papa mo Pasensya ka na rin kung sa ganitong paraan mo pa nalaman ang lahat. Ayaw ko man sanang gawin to, Kim, pero siguro mas makakabuti kung umalis ka na lang dito. Pero Ma, saan po ako pupunta? Wala po ako mapupuntahang iba. Naiiyak nitong wika. Bibigyan na lang kita ng pera para makahanap ka ng bahay na mauupahan. Pero kailangan mong maghanap ng trabaho para may maipambayad ka pa sa mga susunod mong upa. Pasensya na, Kim, pero I can't lose Eya. Anak ko siya at mahalaga siya sa akin. Hindi rin naman kayo magkakasundo Kaya mas mabuting dumistansya na lang muna kayo sa isa't isa. Pero Ma, sige na, pag-impake ka na at baka maabutan ka pa ni Eya. Ibibigay ko din sa'yo ang address kung saan nakakulong ang Papa mo para mabisita at makita mo siya. Wala na ngang nagawa pa si Kim kundi ang mag-impake at tuluyang umalis sa bahay. Bago siya maghanap ng mauupahang bahay, ay dinalaw niya muna ang ama sa kulungan at doon mas lalo pa naging emosyonal ang dalaga. Humingi pa ng tawad ang ama sa kanya at bilang anak, maluwag at bukal sa puso niya ang patawaring ito. Nakahanap rin sa wakas na mauupahang bahay si Kim at medyo malayo ito sa bahay nila. Malapit lamang din ito sa city, kaya mas papabor sa dalaga ang maghanap ng trabaho. Ngunit, ilang araw na siyang naghahanap ay wala pa rin siyang mahanap.
hanggang sa aksidente niyang makita ang calling card na bigay ni Miss Ariela. Kaya doon na siya naglakas loob para ito'y tawagan. Pinapapunta naman siya nito kinabukasan, kaya hindi na nagdalawang isip ang dalaga at pumunta nga sa mismong bahay ni Miss Ariela. Dooy sinalubong naman siya agad nito ng ngiti at pinag-usapan ang mga gagawin ni Kim, pati na ang sahod niya at lahat. Habang nasa kaligitnaan ng pag-uusap, ay bigla namang nabaling ang atensyon ni Kim sa kapatid nitong si Echo na pababa na ng hagdan. Ahem, nakikinig ka pa ba, Kim? Untag sa kanya ni Ariela. Naku, pasensya na ma'am. Nakita ko po kasi ang kapatid mo. Well, hindi na bago sa akin yan. Nawawala naman talaga sa wisyo ang iba kapag nakikita si kuya eh. Hey kuya! Pagtawag niya dito. Lumapit naman agad ito sa gawin nila. Oh, hindi ko agad napansin na may bisita ka pala. You look very familiar. Kuya naman. Naku, siya ang pinili mo maging model ko, right? And here she is. Pinalayas daw kasi siya sa kanila. And I guess, blessing in disguise na rin yun for me. To finally have you. By the way, Kim, this is my kuya. The reason why you're here. Kuya Echo. Kuya, this is our new model. Kim. Nice to see you again. Hindi ka magsisisi na tinanggap mong offer namin. Gagawin ka naming sikat. Hindi lang dito, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Thank you po, sir. That's too formal. Call me Echo na lang, short for Jericho. Oh, paano? Maiwan ko muna kayo dito at kailangan ko nang pumasok ng office. Bye little sis. Bye Kim. Sabay alis. Ang bait naman pala ng kuya mo, Ma'am Ariela. Nako, sinabi mo pa. Husband material din yan, and I'm sure, swerte ang babaeng makakapangasawa niyan. Napangiti na lamang si Kim. Sino ba naman kasi ang babaeng hindi pa pangarapin ang vice chairman na si Echo? Lahat na sa binata na. Nang magsimula na ang shoot ni Kim, ay nangangapa pa siya noong una. Nagpapasalamat na din siya dahil kahit slow learner siya, hindi siya pinagtaasan ng boses ni Ariela. Kahit pa man, mapaghahalataan na sa mukha nito ang stress. Kaya naman, lahat ginawa ni Kim para hindi siya tuluyang pagalitan ng amo. Kaya kahit late na ito nakakauwi, ay naglalaan pa rin ito ng oras para mag-practice ng tamang pose, expressions at tindig. Nahalata naman ni Echo na porsigido si Kim, kaya nang minsan puntahan niya ito sa inuupahang bahay niya, doon niya na ito tinuruan. Yan, walk gracefully. Fierce lang. Be you. Utos niya pa dito. Oh, water break na muna. Pahinga ka muna and we'll proceed later. Muli pa nitong sambit. Salamat Echo ah. Alam ko na naimbierna na si Miss Ariela sa akin. Dahil palagi ako nadata pa kapag naglalakad. Kahit nga nakatayo lang ako eh. Hindi ko talaga makuha ang balanse ko sa taas ng heels sa suot ko. Ganyan talaga. Kailangan mo munang madapa bago ka matuto. Isa pa, don't worry about my sister. Kinausap ko na siya to have long patience pa sa'yo. Madali kasing magalit yun eh. And I'm glad. Hindi ka pa niyan mapapagalitan. Isa pa, we can't let you go. You're perfect for this. Konting practice pa, and you'll make it. Salamat talaga. Sinadya mo pa akong puntahan dito para turuan. Nakakahiya po. Actually, nasabi nga sa akin ni Ariela na she's having a hard time with you. And since free time ko naman, kaya ako nandito. I'm also behind this idea. Kaya kung ano ang success niya, success ko din. Ang swerte niyo naman pala ni Miss Ariela sa isa't isa. Buti pa kayo, nagkakasundo. Nasa pagkontrol lang yan. At sa case mo naman, huwag mo nang intindihin ng stepsister at stepmother mo. All you need to do is focus on your path. O sige na, ready ka na ba ulit? Let's proceed. Tumango naman si Kim, tsaka nagpatuloy muli sa ginagawa. Dumaan pa ang mga araw, at kapag may free day si Echo,
ay personal niyang tinuturuan si Kim. Kapisado niya kasi ang ugali ng kapatid at kapag hindi na nito nagustuhan ang performance ni Kim, ay tiyak na ipatatanggal niya ito. Ayaw din naman ni Echo na matanggal ang dalaga, lalo na at alam niyang walang-wala talaga ito. At nagsisimula pa lang sa panibago niyang buhay. Dahil doon, marami ding natutunan si Kim. Kaya naman, nang magpatawag ulit ng new schedule para sa shoot, ay 100% ready na siya. Natuwa naman si Ariela dahil tila nakuha ng kapatid niya ang tanging goal niya at iyon ay ang paghusayan pa si Kim. In fairness ang laki ng improvements mo ngayon, Kim. Mukhang ready ka na sa fashion show sa ibang bansa by next month. Ibang bansa po? Yap. Remember what Kuya Echo told you? Hindi ka lang namin dito pasisikatin, kundi sa iba't ibang panig ng mundo pa. And I guess, you owe this one to my kuya, Biro pa ni Ariela. Ganun na nga po, Miss Ariela Ang laki po ng pasasalamat ko sa kuya mo. Kung wala siya, siguro hindi pa rin ako makakawala sa seldang mayroon ako sa tahanan namin. Tsaka, siya rin ang dahilan kung bakit ang dami ko nang matutunan. Kasi imbis sa gamitin niya ang free day niya para magpahinga, nas pinili niyang puntahan ako at turuan. Wait, what? Pinupuntahan ka ni kuya sa bahay na inuupahan mo? Opo, hindi niya po ba nasabi sa inyo? Hindi. Kasi ang alam ko, ika daw ang pinapapunta niya sa private place niya. OMG. This is something new, ha? I think Kuya likes you. Po? Naku, nagkakamali po yata kayo, Miss Ariela. Nope. I'm 100% confident. Hindi naman kasi siya mag-e-effort na magpunta sa kahit na sinong empleyado. Tuwing free day niya. Sa'yo pa lang. Mabait lang po talaga siya. Hindi I know there's a deep reason why he's making such effort for you. Basta, kung ano man yun, I'm glad ikaw ang babaeng nagustuhan niya. Ayaw ko sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Ang aarte, ang daming demands. Kaya, mas bet kita. Kindat pa nito sa dalaga. Kinikilig na natatawa na lamang di si Kim na sandaling iyon dahil wala na siyang maisagot sa amo. Sa isip niya, kung totoo nga siyang gusto ni Echo, ay parehas lamang sila ng nararamdaman. Pero, sino nga ba naman siya? Isa lang siyang simpleng dalaga na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Sobrang layo at hindi kahit kailanman mababagay sa isang Jericho Montehar. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, patuloy pa rin ang pag-guide ni Echo sa kanya. Dahil din doon, mas lalo pa silang napapalapit sa isa't isa. Pansin niya na rin na hatid-sundo na siya ni Echo sa kanila kapag may shoot siya. At nang dumating na nga ang araw na lilipad na sila pa ibang bansa, ay nagawa pang iwanan ni Echo ang kumpanya sa pangangalaga ng kanyang sekretarya para samahan si Kim sa fashion show sa ibang bansa. Kuya, hindi mo naman kailangan sumama I'm here naman for Kim. Biro pa ni Ariela. Bakit? May masama ba kung manood ako at magbigay ng personal support for our model? Asus! Ang sabihin mo, gusto mo lang makita si Kim. Ilang taon na ba ako sa ganitong service, kuya? Pero, ngayon pa yata kita nakitang sumama. Ariela, enough. Ang mabuti pa, magtapat ka na lang kay Kim bago pa siya tuluyang maging sikat at pilahan ng ibang successful businessman like you. I can see it in your eyes, kuya. You like her. Hindi mo nga minsan naiiwan ng kumpanya Kahit important events. Tapos ngayon, nararampa lang naman si Kim. You're here. Jesus! Bahagyang natawa naman si Echo. Dahil kahit kailan talaga, wala siyang lusot sa kapatid. Kilalang kilala na talaga siya nito. Na magsimula na ang event, ay isa-isa na rin nagrarampahan ng mga sikat at baguhang modelo. Kasama na ni si Kim na namayapag ang ganda, lalo pa
sa suot nitong bagong dinisenyo ni Ariela. Hindi magawang hindi mapangiti ni Echo dahil bukod sa proud siya, na ikwento din kasi ni Kim sa kanya ang buhay nito. At ngayon nga, nakahakbang na ang dalaga sa masalimuot nitong buhay at patuloy pang namamayagpag sa mga susunod na buwan. Nang matapos ang mahabang event, ay ang unang ginawa ni Echo ay yakapin si Kim. Nagulat man, pero tinugon na rin ito ng dalaga at walang sawang nagpapasalamat. Habang si Ariela naman, natatawa na lamang sa gilid habang pinagmamasdan ang dalawa. Sige na, lovebirds, lumayag na kayo. Putol pa nito. Oh, come on, Ariela. Kuya, this is your chance. Sige na. Tutal, atat na rin naman ako magka-girlfriend ka na. Umalis ka nga muna dito. Ikaw talaga. Palagi mo nalang pinangunguna ng diskarte ko. Okay. Doon na muna ako ha. I'll give you 2 a moment. Kindat pa nito sa dalawa, tsaka umalis. Natawa naman si Kim at Echo dahil sa kakulitan ni Ariela. At nang medyo nasa malayo na ito, ay tsaka palang binalingan ni Echo ang napakagandang si Kim. I'm sorry, I guess alam mo na, itong kapatid ko kasi Imbis na ako umamin sa'yo, parang wala na akong choice but to confirm na lang kasi inunahan niya na ako. Tawa pa nito. Ano ka ba? Okay lang, no? So, ano nga bang aaminin mo? It's my first time doing this but since nandito na rin naman tayo sa moment na to, aaminin ko na gusto kita. Well, obvious naman siguro, no? Hindi naman ako maglalaan ng oras sa'yo kung hindi kita gusto. But don't worry, Kim. It's nothing personal. Kung ano man ang magisagot mo tonight, I will accept it at hindi maapektuhan ang trabaho mo. Bakit naman maapektuhan? Kung gusto din naman kita. Really? Oo, Echo. Gustong-gusto rin kita. Kaya, huwag ka na mag-alala dyan. Niyakap naman agad ni Echo ang dalaga dahil sa sobrang saya. At doon, walang mapasiglan ang ligayang kanilang nadarama. Nang makauwi naman sila sa Pilipinas, ay sila mismong dalawa ang dumalaw sa ama ni Kim na nakakulong. Binisita rin nila ang lumang puntod ng yumaong ina ni Kim dahil ilang taon na siyang hindi nakakadalaw doon. Simula din noon ay mas lalong naging sikat si Kim at halos mukha niya na ang makikita sa unang pahina ng mga magazine na kakalabas lamang. Nangako naman siya na kapag nakapag-ipon na, mag-aaral siyang muli dahil wala nang mas importante sa buhay ng isang tao kundi ang magkaroon ng edukasyon. Naisakatuparan naman niya yun at ang iba niya pang pangarap kasama syempre si Echo na ngayon fiancé na niya. Napatawad niya na rin ang madrasta at si Eya, lalo pa ngayon nabuntis si Eya at hindi pinanagutan. May sakit na rin ang madrasta kaya mas pinili niyang lubusang mapatawad para wala siyang dadalhin bigat sa kaloob-looban niya. Ngayon naman, masaya na si Kim kasama ang maliit niyang pamilya. Totoo ngang, there's a rainbow always after the rain. Dahil kung gaano siya nagdusa noon, parang nasa paraiso naman na siya ngayon, kasama ang asawang si Echo at ang anak na si Elizabeth. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam! Alright, another beautiful short story. I hope you enjoyed this one. Maraming salamat po for listening. Okie dokie, shout out na naman tayo. First, a special shout out to our new member, Ligaya Veluz. Hello po, thank you so much for joining Kulay TV membership. Maraming salamat po talaga. Also, shout out to Mimi Campos, listening from Dubai. Hello there, kumusta?
And also to James Dell. Hello po. Thank you so much for listening. Also shout out to Now Calling Good Vibes from Hong Kong. Hello po. Maraming salamat. Also to Rebecca and Tara. Also to Jean Bess from UK. As always, thank you so much. Also shout out to Albino Balao. Hello po. Listening from Balantoy, Balban, Kalinga. Hello, kumusta po kayo dyan sa Balban, Kalinga? Also, shout out to Dulcissima Corvera, listening from Surigao. Hello po. Thank you so much. Shout out to Presbyterios Rose. Hello. It says good afternoon. Have a blessed Friday. You too. Thank you so much. Also shout out to Marian Laborte, to Rosalinda Fronda, to Virgis Casanova, to Lebron Domingo, and to Runa Barandino. Thank you to our writer, Regine, and thank you to our narrator, Crystal. Okie dokie, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.